Hello guys, Nars Ed here once again. Welcome back to my another vlog. So for today's video guys, ay isasama ko kayo sa aking on-call duty. So today is Saturday, June 20, 2026. Ba't lagi na lang ako nagja-January? Kanina pa akong January ng January. June na pala. So June 20, 2026. So ngayon guys, on-call ako. And then 9:50 ng umaga. And then, by 11 a.m., may naka-schedule kami na emergency appendectomy. So ngayon guys, andito ako sa health room namin sa may kitchen ng OR. Kasi kakain muna ako ng breakfast ko, so fruits. And then kaninang umaga, bago ako pumunta dito, on the way, nakapagkape na ako. And then kumain din ako na yung paborito ko, yung putin shinken na nasa croissant sa Yormas. If familiar kayo dito sa Germany. So, yung Yorma is parang sa pangmasa na bakery. So, mura lang siya. And then, yun yung paborito ko. Yun yung laging binibili ko, yung putin shinken with cheese, tapos nasa croissant kasi mainit yung serving nila nun. And then, bumili na lang din ako doon ng yung fruits nila. Nasa 2.90 euro. So, ayun guys, samahan niyo ako kumain. So actually, parang snacks. Para mamaya, bago mag-start yung OR namin, di tayo gutom. Kasi baka matatapos yun ng mga siguro 12:30. Kain tayo. What the dog doing? What the dog doing? Guys, binuksan ko yung blinds dito sa OR namin para makikita ko yung view. Masarap din kasi tumambay dito pag mga ganitong oras kasi hindi pa masyadong mainit. Ito guys. So ayan. Siya makikita mo yung yung nasa labas, kung may darating na mga ambulansya na itatransport kasi itong baba to, guys. Kasi ito yung baba, na siya, papuntang ER. Yan yung ER, dyan banda. So makikita mo dyan yung mga pasyente na mga dumarating, yung mga ambulance. Ayan. So, dito yung namin, tawag neto, yung often health room, kung sa English is parang quarters, parang, paano ba sa English yung open health room? Basta ilalagay ko na lang siguro dito. Yun yung mahirap guys, di ba? Pag nandito na kayo sa Germany, yung malilimutan mo na yung English ng mga words. Kasi, kwento ko pala guys, last 2 years, Oktoberfest. Hindi, syempre maraming mga foreigner na galing sa ibang bansa. Tapos, it happens na on-call ako. And then, may Australian na babae, lasing. And then, ang yung mga kasama ko is hindi marunong mag-English. So, konti lang yung English na alam nila. Tapos, nung transfer na namin yung patient sa AFVAC room or sa recovery room, sabi nung anesthesia nurse, kausapin ko daw. Hindi, kinausap ko na siya. Tapos may mga words na nakalimutan ko na bago ako magsalita, iniisip ko muna, ano nga ba yung English ng AFVAC room? Pati English ng AFVAC room nakalimutan ko na. Nangyari din ba yan sa inyo guys? Or talagang ganun talaga na pag maraming kang language na alam, nagkaka-rumble-rumble na sa utak mo, no? Yung hindi mo na mabigkas kaagad kasi kailangan mo munang from German to English ang translation, di ba? So, ayan. Talagang normal siguro yan sa maraming language na inaral. So, balik nga tayo guys. Ito yung open health room namin. Tapos, yun, pag typical day, pag Mondays to Fridays,
Start ng duty kasi namin 7:30. So bago 7:30, mga 7:15 onwards hanggang 7:30, dito kami mag-uusap-usap. Yung iba kumakain ng breakfast nila, yung iba nagkakape. Tapos habang inaantay yung ibang mga kasamahan namin. Tapos pag 7:30 punctlish, on time, yun, i-discuss na namin yung mga cases sa loob ng OR. Pag yung iba may mga clarification, kung may mga implants, mga special endorsement, no? May mga implants na dumarating, may mga instrument na galing labas na nandun siya or sa STERI, kung sa Pilipinas pa or sa ibang country, CSSD, kung naandun, tapos kailangan i-follow up kung na sterilized ba, 'di ba? Then kung nandito na ba sa taas, yun, mga ganun, mga typical na mga assignment. Kasi meron kaming anti-long division ng, for example, ako sa operating room ako ngayong araw na ito, sinong kasama ko, so may nakalagay doon, mga pangalan, ayun. Tapos, yun na naman, usually pag morning, tapos afternoon, yun, start na kami prepare ng mga gamit namin for operation, for the first case, hanggang tuloy-tuloy na yan. Tapos, by 11 a.m., darating na yung on-call. Tapos, yun, i-ano na nila. Sila yung mag-substitute sa amin sa mga regular duty para mag-break ng 30 minutes. Hanggang sa matapos ang lahat ng OR na substitute nila for break. Tapos, yun, sila naman ang magbe-break. Ano pa ba? Then yun nga, sa amin usually pag on-call sa weekends at saka holiday, usually magsa-start ang duty namin ng 8:30 ng umaga hanggang the following day ng 8:30 rin hanggang sa dumating yung kapalitan namin. Tapos yun nga, hindi naman kami mamamblema kasi may quarters area naman kami. So isa-isa kami ng kwarto. So may 3 kwarto doon. 2 para sa amin sa scrub, sa scrub, sa circulating, tapos isa din sa anesthesia nurse. Then yung mga doktor, pag mga overarched, minsan rough din sila, so umuwi lang. Then yung mga fac-arched na naka-duty, nandito din sila sa hospital, naka-standby, and then may quarter din sila. Hindi ko alam kung saan. May quarter din sila, then pati yung anesthesia na fac-arts, parang alam ko hanggang ano lang sila, 6:30 ng gabi. Tapos yung overarched, nasa ano sila, minsan paggabi, roof dins na lang sila, so tatawagan, tapos pupunta sila dito. Pero wala namang problema kasi sa kanila kasi may mga sasakyan naman. So madali lang makapunta dito sa hospital. So ayun guys, nakita nyo naman siguro doon sa previous vlog ko, nandito, yung sa day in my life as an OR nurse. So sa amin dito pag may on-call kami, may quarters room kami, so sa baba, sa basement. So may designated room, bawat isa sa amin. Tapos yung isa kong kasamahan ngayon is nasa baba pa siguro. So mamaya pa yun aakyat siguro mga 15 minutes before 11 para mag-prepare kami para sa case namin. Tapos yung anesthesia nurse, minsan nandito nakastay lang sila sa OR or nasa baba din. Pag on-call kami dito, lalo na pag weekend or holidays, yun, aakyat lang kami dito sa OR kung may tawag sa amin na may emergency case. So kung wala, minsan nasa kami sa quarters room namin or either nandito sa OR, antay ng tawag. Tapos paggabi, ayun, dun, nasa baba kami, matutulog lang, and then tawag na lang. Kasi sa ibang hospital, ang alam ko, may isang on-call sila na nandito talaga. Tapos may tinatawag na roof dienst. Ibig sabihin nun, parang tatawagan lang sila kung may case para magsa-scrub. Tapos isa yung sa-circulating. So pupunta lang yung isa pag may tawag. Dito sa amin, wala. Dalawa talaga yung naandito para anytime, hindi na hassle na uuwi, babalik na naman, tapos uuwi, ganon. Kasi last time, napag-meetingan namin, mga siguro 3 years ago or 4 years ago,
na yun nga yung gagawin. Tapos, dalawa kaagad yung nag-resign na mga kasamahan namin kasi ayaw nila ng ganun. Kasi nga, pag roof dienst ka, wala ka din namang peace of mind, di ba? Kasi nasa bahay ka lang or kung aalis ka, dapat talagang may signal yung phone mo. So, para just in case na may tumawag sa'yo, hindi mahihirapan silang i-contact ka. Tapos, yun. Unlike kung talagang nandito ka na, wala ka naman nang iisipin kasi anytime may ano naman kami, yung tong telephone. So, bawat sa amin may telephone kami. So, ayun, hindi mahihirapang kontakin. Kaya hindi siya nangyari kasi nga dalawa kaagad yung nag-resign. Kasi nga, majority sa amin ayaw nung ganong setup. Yung ganon. So, it worked sa ibang hospital. Sa amin, ayaw nila. Or kahit naman ako, ayaw ko din ng ganon kasi mahirap. Wala kang peace of mind. So, nasa labas ka, kasama pamilya mo, tapos maya-maya, may tumawag, di ba? So, mahirap. Hindi siya maganda. So, at least nandito ka na, wala ka naman ang iisipin, di ba? Baon mo na lang. Ayun. What the dog doing? So, ayun guys, nag-prepare na ako ng OR table para sa pasyente para pagdating niya, ready na lang siya mag-transfer doon sa OR table. Ngayon, mag-prepare din naman ako ng mga gamit na gagamitin namin for OR. So, yun nga, yung nasabi ko kanina, yung case namin is laparoscopic removal of appendix. So, madali lang siya, nasa mga 1 hour lang. So, it depends kung hindi masyadong inflamed. Ano yung Fervaxong? Hindi siya masyadong Fervaxong yung case ng patient, no? Pag madali lang siya, nasa mga 30 minutes lang yung operation. Pero pinakamatagal na yung 1.5 to 2 hours pag mahirap yung case ng patient. So tara guys, samahan niyo ako mag-prepare ng aming mga gamit. Kasi mamaya, pag nandito na yung mga kasamahan ko at saka yung pasyente, syempre for privacy. So hindi na ako makakapag-vlog. So yun guys, samahan niyo ako. What the dog doing? Ayun guys, tapos na ako mag-prepare ng mga gagamitin namin for OR. So dumating yung kasamahan ko. Then sabi niya, gusto niya daw siya yung mag-scrub. So it's fine. At na-prepare ko naman na lahat. So ito yung setup namin. So yan, yung laparoscopic torm. And then suction. And then electric. And then yung mga instrument na gagamitin. Tapos yan. Okay yan. So yun lang. Tapos yung mga tawag na ito, yung itong mga gagamitin namin na mga itong laparoscopic worm.
suction, lahat, na-check ko na. So, yung light cable, na-check ko na. So, ready na. Waiting na lang sa patient. So, see you later, guys. What the dog doing? So, hello guys, I'm back. Kakatapos lang namin mag-opera. So, it's already 1 p.m. So, lunchtime. Ito yung ulam ko. Pritong isda. Tapos, syempre, kanin. And then, may kunting saging na sobrang hinog na. Actually, baon to ng anak ko. Tapos, may natira-tira pa. Dinala ko na lang para at least maubos, di ba? Hindi sayang. So, yun guys. Hindi naman masyadong complicated yung case, so mabilis lang. So nasa mga 30 to 40 minutes natapos na kami. And then, ayun, kakain na. So tara guys, samahan niyo akong kumain. So, hello guys. Welcome back again. So, kakababa ko lang. So, nandito na ako ngayon sa quarters room namin. Grabe, sobrang init. Nasa 31 degrees Celsius yung init sa labas. Kaya nakabukas yung bintana ko ngayon guys. Ito yun. And then, ito yung labas ng kwarto. Ito yung patient's park. So, nasa gitna ng hospital. So yung building nakapalibot tapos nasa papagitnaan tong na to. Itong parang mini park para sa mga pasyente at sa mga staff na gustong magpapause or break muna away from the stress sa trabaho. So pwede diyan mo nang tumambay. Maya-maya siguro diyan muna ako tatambay din habang walang case. So magpapahangin tapos ayun. So ito na yung namin, yung quarters room namin. So sa mga previous vlogs ko, 3 vlogs yata ang nagawa ko na dito ko ginawa. So ayan, papanoorin nyo guys if it happened na hindi nyo pa napanood yung mga vlog na yon. Sana ruhig yung dins natin ngayon or peaceful at hindi toxic. So ayun guys, panalangin nyo ang duty ko ngayon. Ano pa ba? Ito pala guys, nung bago-bago pa lang kayo dito, takot din ba kayo dito sa telephone? So, ito talaga guys yun talaga guys ang dilemma natin, mga foreigner na nagtatrabaho dito sa Germany na hindi natin first language ang German. Of course, siyempre, takot tayo humawak ng telephone, lalong-lalo na pag may mga tawag, di ba? So, kung gusto natin as much as possible, hindi natin hahawakan or lalayo tayo. Sino mga kaka-relate dyan? Comment nyo naman dyan sa baba. Diba guys? So, talagang sobrang nakakatakot. Nung nag-on-call ako, first time ko. Grabe, yun yung isa sa anxiety ko na mag-ring yung telephone na may tumawag. Pero ngayon, syempre, na tayo, adjust. Then, na-survive na natin yung stage na yun. So, para sa mga bago-bago dyan, so, advice ko sa inyo, normal lang, natural lang, na matakot tayo. Siyempre, hindi natin first language, diba, ang German. So, normal lang na matakot. Magkaka-stress tayo, magkakaroon tayo ng anxiety, depression. Siyempre, diba, culture shock. That's part of our life, being an immigrant sa bansa na hindi English country. So, yun talaga, hindi lang kayo nag-iisa. Marami tayo na yan yung mga feelings natin na nararamdaman, di ba? Na every time papasok tayo,
mag-iisip na naman tayo ng duty natin. So, tataas yung anxiety level natin. But that's normal, di ba? Tao lang tayo guys, hindi tayo perfect. So, yan lang, piece of advice ko sa inyo, love the language, kahit na mahirap, wala tayong choice. We need to learn it, we need to love it, we need to embrace it, di ba? Kasi ito yung pinili natin. Wala nag-uto sa atin, di ba? Ma-overcome din natin to. So, ayun lang guys. Para sa mga nahihirapan dyan, kaya nyo yan. Hindi lang kayo nag-iisa. 'Di ba? So, hanap lang kayo ng mapaglilibangan ninyo. Pray to God. Ask for His guidance, 'di ba? Na kahit na mahirap, gagabayan pa rin tayo na magiging tama pa rin yung trabaho natin. Hindi tayo makakapagawa ng malaking mali sa pasyente, 'di ba? So, presence of mind lang. Yun lang guys. Dati, pinapanalangin lang natin to na makapunta ng Europe. Ngayon, nandito na tayo. So, pray lang na makakasurvive tayo, ma-overcome ninyo ang anxiety, ang stress sa language, sa mga kasamahan, sa trabaho. 'Di ba? So, okay lang yan. Hindi kayo nag-iisa. So, ayun guys, as pangpalipas ng oras at saka medyo busog pa din naman ako so hindi pa ako makakahiga. Ayun, nag-i-edit na lang muna ako ng mga vlogs ko na i-upload ko sa YouTube. So, abangan nyo guys. Dalawang video to dalawang backlog ang hindi ko nagawa. Sa sobrang busy din kasi guys. So, pagkatapos ng trabaho sa bahay pa. So, bihira lang may time talaga na makakapag-edit. So, talagang minamaximize ko yung time kapag mga kagaya nito. So, pag may on-call ako, then mahaba yung free time ko. So, yun. Ginagamit ko lang yung itong oras na to para mag-edit ng video. And then, para may ma-upload din ako sa YouTube ko paminsan-minsan. Kasi kung napapansin nyo guys, hindi rin ako masyadong makakapag-upload ng palagi sa YouTube. So, pag may time lang talaga, kaya na minsan na sa standby yung mga kailangan kong i-edit. So, kagaya ngayon, dalawa yung backlog ko na i-edit para sa YouTube channel ko. So, guys, please support me sa aking YouTube channel pag napanood nyo nito. Para at least siguro may mapapakinabangan kayo, may matutunan sa vlog ko na ito, no? Kasi usually mga ina-upload ko dito is yung mga how to survive here sa Germany, paano sa language, sa tax visa. So soon siguro ang about sa salary, budgeting, kasi we are a family of 3 dito sa Munich. So Munich is a well-known number 1 na most expensive city sa Germany. So paano ang budget sa food, 'di ba? Ano pa? Yung mga basta mga may mga sense yung yung i-upload ko dito ng mga video para hindi naman masayang yung oras ninyo, 'di ba, na manood sa vlog ko na ito. So, yun guys, keep supporting me by subscribing my channel and pag-share nito. So, yun guys, maraming salamat in advance. So, ayun guys, nandito ako sa
garden sa loob ng hospital. Kumakain ng ice cream. So currently oras is 5:47 ng hapon. So usually ang sunset dito is nasa mga 9:30 ng gabi. So sobrang haba ng haba na ng umaga or ng sobrang haba na ng araw na may araw pa. Paano ko ba i-explain? Yun, mas mahaba yung daylight kaysa sa gabi. So kumakain ako ng ice cream. Kasi summer na dito sa Europe. So pag summertime, mas mahaba nga yung daylight kaysa sa gabi. Kaya 9:30 may araw pa. Or yun yung usually sunset. And then, nakatulog din kasi ako ng mga siguro 30 minutes. So, after kong mag-edit ng video, mga 3 p.m., nakatulog ako. Tapos itong ice cream na kinakain ko, nabigay ng hospital kahapon. So, lahat ng department binigyan ng hospital ng chocolate. So, marami pa kasing naiwan dun sa ref. Kahapon nakakain din ako, pero yung ibang flavor. Ngayon naman, kumuha ko ng isa. Kasi sobrang init guys. Lumabas muna ako sa kwarto para at least makalanghap ng sariwang hangin. So ayun, usually ng mga hospital dito guys, mayroong ganito. Parang park para sa mga patient. So pwede rin yung mga staff pumunta dito. Kasi usually, lalong na yung mga puti, nag-UC sila. So dito muna sila or doon sa may may specific area din dito sa hospital kung saan yung staff lang yung pwede makakapasok. So doon sila mag-UC. Pero pwede naman dito. Ayan. Ito nga yung guys, sa park. Kung park ng mga pasyente. So dito sila makakapaglakad-lakad. So minsan may mga huni ng ibon. So minsan makakaano ka dito. Makaka-relax ka dito. And then maganda rin yung simoy ng hangin kasi maraming puno guys na nakapalibot. So talagang marirelax ka din dito kahit na nasa hospital ka, 'di ba? Kasi marami kang green na makikita, tapos sabayan pa ng simoy ng hangin, tapos may mga huni ng ibon pa. So at least makakatulong siya sa recovery mo kung ma-hospital ka. Ewan ko sa ibang hospital dito sa Germany, but mostly alam ko may ganito sa mga hospital nila. May talagang designated area na green para at least makapagpahinga or makakatulong sa recovery ng mga pasyente. What the dog doing? So hallution guys, na-endorse ko na o na-endorse na namin ng kasama ko yung aming shift sa incoming na magjo-duty. And then ngayon, nandito na ako sa subway station para pauwi ng bahay. But then, dadaan muna ako ng supermarket. Even though Sunday ngayon,
walang mga open na mga supermarket. Pero sa Central Main Station, may open doon na supermarket. So doon na lang ako bibili. Pero hindi masyadong marami kasi mahal yung price doon. So yung essential lang na gagamitin namin ngayon, araw na to, gaya ng egg, wala na daw. And then milk. So pang breakfast na kakainin namin. And then, ayun, sa ano pala, sa Philippines or sa US, if you're watching this video, Happy Father's Day po pala. So, sa lahat ng mga tatay, kasama na ako, Happy Father's Day sa atin. We will enjoy our day, kasama yung family natin. And then, we will go to church. Let's pray to God for all the blessings that He given to us and for the blessings that we will about to receive, di ba? So guys, please don't forget to subscribe my channel. So that will be your show of support para also maging inspiration ko to make more videos, to make more content like this. So ayun, pag swinerte ka nga naman talaga, hindi masyadong tinoxic yung duty. So minsan kasi talaga toxic guys. So nakaka 4 to 5 cases kami. Then, 2 lang kaming staff kasi yun lang naman talaga yung staff for on-call. Swinerte kami ngayong kahapon hanggang kanina, hanggang sa na-endorse namin yung aming shift. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung umabot ka sa video na ito, please subscribe my channel. And then, my Facebook page din ako, Nurse Ed. And then, sa TikTok, Nurse Ed din. So, please do subscribe them as a show of support to my channel. At kayo palagi. Ciao!